Hindi lumalamig pala. Lalong tumitindi. Pero ito, kakaiba po itong balitang ito. Ah, father at saka bianan. Ano ba i-describe yun? Yung biyanan ni Vice President Sara Duterte at yung kanyang ama na si dating Pangulong Duterte ay kabilang pala sa Defense Council, yung magtatanggol sa kanya sa oras na magsimula ang impeachment court para sa trial. Aba, so Duterte, Carpio at saka Sison. Kasama pa yung Attorney Porton. Ayan po yung apat na identify ngayon. Porton, Sison, yung Sison babae. Ang matindi rito at aabangan ay si Digong Duterte na magiging abogado raw ni Sara. At yung kanyang biyanan na si Attorney Carpio, yan yung asawa ni, yan ang father ni Mans Carpio, yung asawa ni Vice President, di ba? Although ayaw paggamit, hindi ginagamit ni Sara yung Carpio, kaya nalilito eh. Baka kayo magulat. Ang asawa ni Sara Duterte ay si Mans, si Carpio. So yung kanyang kinuhang abogado ay yung Carpio, yung kanyang biyanan. So, yung mga controversial na pangalan, alam natin, controversial yung mga Carpio. Ayan po. Si Attorney Porton, kung yung mga gunita, ito rin yung abogado nung, natandaan nyo na si Erap, nagkaroon ng trial. Yung magkapatid na Porton. Ito yung isang Porton, ang siyang kasama rin daw doon sa Defense Council. So, ano ito? Kabang-abang, ano? Ano kayang gagawin ni dating Pangulong Duterte? Hindi siya pwedeng magmura, hindi siya pwedeng magbanta kasi trial ito. Palagay ko magiging papel ni Duterte diyan ay parang panghatak ng followers. Pero alam niyo, pagka impeachment trial, kahit pa mag-rally kayo na mag-rally o kahit na ganun karami yung followers, hindi naman ho doon titingin ang mga senador judge sa followers. Hopefully, sa ebidensya titingin. Mayroon bang ebidensyang matibay na may bipresenta ang prosecutor? Ay matibay yan. Kasi graft and corruption at marami pang iba. Di umano ill-gotten wealth. Di umano merong bilyon-bilyong nakatago sa bangko ang mga Duterte. At saka ho yung matinding banta at pagbumura laban sa ating Pangulo, First Lady at Speaker. Sa matindi. Walang duda, kahit sinong prosecutor o kahit na private prosecutor, pag tinanong nyo tungkol ho dyan sa ebidensya, talagang ang tingin nilang malakas. Marami na ako na-interview ng abogado sa telebisyon. Lahat sinasabi nila kakaiba itong ebidensyang ito. So walang duda na yung article of impeachment na ilalaban ng mga prosecutor, taga-usig, ay malakas. Ang aabangan dito, paano harangin, paano makounter nitong si dating Pangulong Duterte, Attorney Carpio, Porton at saka Sison, na lumabas ng pangalan na di umano, ayan ang magiging tagapagtanggol ni Sara Duterte kapag ka nag-trial na. Hopefully mag-umpisa sa lalong madaling panahon dahil kinukulit na ng taong bayan si Escudero, ang Senate President. Kinukulit na rin ang Senate Minority Leader na si Coco Pimentel. Sabi nga niya, mag-caucus na tayo, mag-meeting na tayo, mag-usap na tayo. Wala tayong chance, wala tayong magagawa kung hindi gawin natin ang trial kasi yan ay mandato natin, yan ay ating sinumpaang tungkulin. Walang pwedeng humarang at hindi pwedeng hindi tatalakayin ang article of impeachment kasi nasa Senado na. Yan po ang sinasabi. At totoo yun. Pag hindi ho ginalaw ni Escudero yan, baka si Escudero ma-impeach. Baka siyang matanggal na Senate President. Kasi obligasyon nila yan. Actually, alam naman ni Escudero yan. Ang kanya nga lang hong laging sinasabi ay nakaresist sila. Wala namang ibang argumentong malakas. So, ayan po. Ano inyong masasabi diyan? Bianan at father ni Vice President ang makakaharap ng magaling na abogada at Congresswoman ng Batangas, Prosecutor, Attorney Congresswoman Jinky Luistro, Attorney Ako, Attorney Defensor, Attorney Rodriguez, Attorney Zamora, Attorney sino pa ba? Flores. 11 yan eh. 11 prosecutor against pamilyang Duterte. Hindi lang pamilya sa labas ng korte, pamilya rin sa loob ng court. Kasi nga, kung totoo at mukhang totoo, Duterte, Digong Duterte at Attorney Carpio. Wow! Kabang-abang ito. Kaya nitong aking mga channel, magbabantay tayo. Hindi tayo makikialam. Ang ating gagawin pakialam ay i-monitor sa oras ng trial at ibalita ko sa inyo at magbigay tayo ng opinion at analysis. Dahil ang impeachment trial,
ito po ay hindi masyadong, walang masyadong pinagbabawal dito kasi political, technical, legal. Okay? Basta huwag lang natin pangunahan ng senador judge, wala masyadong technical dyan. Hindi katulad sa korte, bawal na bawal talakayin ang merito ng kaso kapag nasa korte kasi pinagbabawal yan ng judicial body. Ay sa impeachment, politika talaga ito. Makikita mo dito ang kampihan, makikita mo rito ang kalyado o hindi, makikita mo rito ang nagbubulag-bulagan sa ebidensya, nakita mo dito yung talagang seryosong mapatunayan against Vice President. Meron din yung grupo dyan na lulutang-lutang na kahit na may ebidensya, magiging baliwala sa kanya. Kaya kaabang-abang mo talaga. Okay? Wag naman sana. Delikado pala dito si Senator Chis Escudero kapag hindi sinimulan kagad ang impeachment trial ni Sara Duterte. Baka nga naman siya ang ma-impeach. Baka naman ang mga kababayan natin ay mainis dito kay Senator Chis Escudero. Kasi alam niyo po, napakainit po na usapin itong impeachment trial. Napaka-importante po nito para sa ating mga kababayan. Bakit? Ang sabi ng mga DDFs, naghihirap ang mga Pilipino. Ang pinakamalaking problema daw po ng Pilipinas, kaya naghihirap ang mga Pilipino, ay ang korupsyon. Ngayon po, merong na-discovering korupsyon dito kay Sara Duterte. So ano ang gusto ng ating mga kababayan? Ito ay malitis kagad at malaman ang katotohanan, di ba? So dito rin sa vlog na ito ni Sir Mike Cabe, thank you kay Sir Mike Cabe yung pong sinabi niya na ito nga biyanan ni Sara Duterte, itong si Attorney Carpio, ang siyang hahawak din daw po sa kaso na ito. Siya ang magre-representa dito kay Sara Duterte sa impeachment trial kasama si Digong, si Fortune at yung si Attorney Sheila. So ngayon po, 'di ba? Kumbaga magagaling siguro magagaling talaga 'yan, 'di ba? Kasi hindi naman pipiliin nitong si Sara Duterte yung mga legal counsel na 'yan kung hindi yan magaling. Siyempre, si Digong ang may pinaka-importante na partisipasyon diyan po sa gaganapin na impeachment trial. Bakit? Baka nga naman, 'di ba, maimpluwensyahan niya ang mga senador at magkaroon ng audience impact, 'di ba? Baka nga naman magkaroon ng audience impact, 'di ba? Pero natural lang 'yun Siyempre tatay, matitiis ba ng tatay, na kung yung ibang mga kliyente ay kanyang naipagtanggol, ito pa kanyang anak ang hindi niya ipagtanggol. Pero 'di ba, ang magdedesisyon diyan ay ang mga senator judge. Sana talaga ay huwag maging bias ang mga senator judge at timbangin nila ang bawat issue, bawat ilalatag na ebidensya kasi nga po meron ng sign na napakalakas ng ebidensya laban kay Sara Duterte. At ito ay ang kanyang pagpunta sa Supreme Court sa paghingi o kanyang pag-request na ipatigil ang impeachment trial. Kala ko ba sabi ni Sara Duterte, open na open siya sa impeachment trial. Ngayon, na meron ng impeachment trial, ang gusto niya ito ay ipahinto, 'di ba? So lumabas po ang katotohanan. Ang atin pong BP Sara ay meron din palang kaba, meron din kinakatakutan. Kasi akala natin napakatapang nito, napakatindi nitong magsalita, Biro mo, ang dating presidente huhukayin, itatapon sa West Philippine Sea, ipapagurgor ang ating presidente, First Lady at House Speaker, tapos dito lang pala sa impeachment trial ay mababahag ang kanyang buntot. Kasi nga po, sigurado ko may malaking ebidensya, matibay na ebidensya na talagang magiging dahilan ng kanyang pagka-impeach. So ito pa po ang video ni Sir Mike Cabe. Please like, share ng video ito. Pangalawa, ito na. Talagang ibang-iba na po ang dating ni Pangulong Bongbong Marcos. Palaban na po ang dating. Hindi na niya pinipili ang lugar. Kahit saan. Pag siya'y nagkaroon ng pagkakataon sa mga political rally, ay kanya sinasabi na po kung ano ang kanyang nadinig na pinaggagawa sinasabi ng Duterte team o mga kritiko ng kanyang administrasyon. Kaya lahat na lang magpunta sa Davao, dito sa Metro Manila, sa Iloilo, kung saan magpupunta ang Pangulo at nagsalita o maging doon sa Dumaguete, basta nagsalita ang Pangulo, may pitik na siya. At yun naman ay panahon na para naman siya po ang magsalita dahil ito hong kampanya ay mahalagang malaman ng taong bayan kung ano talaga ang katotohanan. Kaya itong galaw ng Pangulo na pumipitik na, bumabanat na, nagre-react na sa mga kritiko, iyan ay pabor sa mga botante dahil nakikita nila yung ipin, yung tapang
yung kailangan na matapang na liderato pagkatapos ng 2.5 years na siya ay pinipersonal ng mga kritiko, ngayon hindi na. Pinalalampas. Kaya ako, ang aking description at ang aking opinion, ang Pangulong Marcos ay iba na ngayon compare sa nakaraang mga taon. At yan ay titindi pa. Mr. President, sana dagdagan mo pa yung ipin, tapang ng leadership mo. Kasi sobra na, tama na ang paninira na ginagawa sa iyo. Kailangan pakita mo ang liderato sa mamamayang Pilipino dito at sa abroad na hindi pwede ang lumalabag sa batas at hindi pwede ang mga personal na mga batikos mananagot na sila. Habang ongoing naman ang mga investigasyon ng Law Enforcement Agency, ng Department of Justice, National Prosecutor Service para ho doon sa mga pwedeng kaso or na-file ng kaso before DOJ, galing sa NBI, galing sa kapulisan. Kung yung mga gunita, police at NBI ang gumagawa ng investigasyon at pag minakita silang mga basihan, dinadala sa DOJ at Prosecutor Service ang usapin. Ayan ang proseso. Kaya kaabang-abang. Sige, Mr. President, dagdagan mo pa. Sagutin mo at harapin mo ang lahat ng kritiko. Yan ang gusto ng mga Marcos loyalists. Yan ang gusto ng mga Pilipino nagmamahal at nagmamalasakit sa inyo. Kahit yung mga silent majority, yan ang gusto. Ayaw na nila yung patuloy kang nilalapastangan, walang respeto sa iyo, pero hindi ka kumibo, ngayon ginagawa mo na. Yan ang kailangan. Any comment, reaction sa bagay na ito, please like and share ng video. Naman talaga ang tama, 'di ba? Yang ginagawa ni PBBM na pagsasalita ng tama. Alam niyo po si PBBM, nagsasalita siya ng kumbaga yung pagbatikos, nagsasalita siya ng kanyang pagkadismaya dito sa nakaraang administrasyon, dito sa mga kandidato ni Digong o kung sino mang kandidato ang kanyang pinapatamaan. Pero sa matalinong pamamaraan at hindi po ito nagmumura o nambabastos. Sinasabi lang niya ang katotohanan, sinasabi lang niya kung ano talaga yung totoo, yung realidad. Diba? Hindi kailangan ng ating Pangulo na magmura. Hindi kailangan ng ating Pangulo na mambastos. Hindi kailangan ng ating Pangulo na mang-degrade ng tao. Ang tangi lamang kanyang sinasabi ay ang katotohanan at ang realidad. Na ang ibang mga kandidato naman talaga, 'di ba, bukod sa mga pro-checkwa, bukod sa mga pinag-deliver lang ng suka, bukod sa mga kumakampi sa mga kriminal, sa mga manyakol na nambubulog gabi-gabi ng iba't ibang pastoral at kapag pinagsawaan ay pinapahiram pa at nahaharap ngayon sa napakaraming kaso. Yung iba naman talaga kumakandidato para lamang maproteksyonan ang kanilang poong anito. 'Di ba? Yan naman talaga ang katotohanan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon, pinapakita niya na hindi siya weak. Pinapakita na ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi po siya pwedeng basta-basta sabihan lamang ng kuting, sabihan lamang ng bangag, at sabihan lamang ng mga bagay, mga salita na hindi naman makatotohanan. Yun nga lang, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, pag pumitik lang ng konti, pitik lang na ganon. Di ba? Pumitik lang ng ganon. For the first time, nakita ko si Robin Padilla nagmura sa isang speech. Doon sa sa tribal leader sa Maynila, sa pakikipag-meeting nitong si Robin Padilla, nagmura siya doon. For the first time, nakita ko ang isang Robin Padilla na nagmura sa isang speech. Bakit? Sapul eh. 'Di ba? Sapul. Bakit? Sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga OJT. Binanggit niya yung OJT na kapag naboto na, walang alam mangmang, engot-engot doon sa Senado, magiging OJT. Ang kanyang mga kinakampanya, ang kanyang mga kandidato sa alyansa ng Bagong Pilipinas, hindi na po kailangan ng OJT. Bakit? Mga sanay na po ito sa legislature. Sanay na po ito sa paggawa ng batas, pagbalangkas ng mga kautusan, pagbalangkas ng mga batas na magiging kaiga-igaya sa ating mga Pilipino, mapapakinabangan ng mga Pilipino sa napakahabang panahon, hindi lamang ng mga artista o nasa movie industry. Napakarami pong mapapakinabangan dito sa mga kandidato ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
Oo nga, at ako'y sinabi ko na hindi ko, iboboto lahat ang nasa 12 na kumakandidato para sa alyansa ng Bagong Pilipinas, pero lagpas kalahati ang aking iboboto diyan at 'yan po talaga ay aking pinili. Ngayon po, ang ating Pangulong Bongbong Marcos bihira magsalita ng against kay Digong. Nung mga nakaraang panahon, mga nakaraang taon, napakabihira niya magsalita. Pero once na magsalita siya, sigurado mag-iinit ang ulo ng mga DDFs. Magagalit ang mga DDFs. Magagalit ang mga vlogger ng mga DDFs. At talagang itong kanyang mga salita ay tatatak at hindi po ito basta-basta malulunok ng mga DDFs senatoriables. Hindi talaga. 'Di ba kita nyo nga, ito nga si Vic Rodriguez, 'di ba? Pina-hype niya yung sinasabing pinag-deliver lang ng suka. Ngayon ang tawag nila sa sarili nila, Team Suka. Napakapangit. Boboto ka ba ng Team Suka? Na mga pro-Chekwa? 'Di ba hindi? Sinabi na nga ni Commodore J. Tariela, mag-ingat sa mga kandidatong pro-Chekwa. Bakit? Nako, delikado po yan. Baka magpasaya ng batas na ang Palawan gawin na lang probinsya ng mga Chekwa. At susunod, etong Davao o ang Mindanao, gawin na lang pong probinsya ng mga Chekwa. Yan po ang napakadelikado, 'di ba? Kaya alam niyo po, katulad ni Digong, napakaraming pangako noong nakarang eleksyon 2016. Etong si Robin Padilla nangako kung ano-ano mga pinangako noong 2022 election. Hanggang ngayon walang natutupad. Si Digong walang natupad. So ano pa po ba ang aasahan natin dito sa mga kandidato ni Digong? Walang matutupad. Bakit? Dahil ang kanila pong uunahin ay ang kanilang partido, ang kanilang samahan, ang kanilang mga pagprotekta sa interes ng kanilang mga kasama at pagprotekta kay Digong, kay Kibulok at kay BP Sara. Sabi nga nung isang kumakandidato dyan, iboto nyo kami kung ayaw nyo ma-impeach si Sara Duterte. Nek-nek nyo, hindi nyo kami maloloko. Hindi nyo na mauuto ang mga Pilipino. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa ating vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo, isubscribe at suportahan po ninyo ang ating kaibigan, Sir Mike Abe. Mike Abe Opinions and MA Pinoy TV. Support at paki-like and share nyo po ang aming mga video. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.